Parati na lang umiiyak si Irene mula sa kanyang asawa. Galing siya sa prominenteng pamilya at ipinakasal siya sa bilyonaryong si Christopher na nooy may girlfriend. Ngunit dahil sa negosyo, walang pakialam si Christopher kung isang negosasyon ang marriage. Negosyo lang naman kasi ang nasa isip niya at inakala niyang ganoon din si Irene. Ngunit iba si Irene. Deboto siya sa magiging asawa niya na pilit iniiwasan ni Christopher. Ayaw niya ng emotional attachment dahil ang mahal niya ay si Divine. Kaya paulit-ulit niyang masasaktan si Irene at wala siyang pakialam doon. Kahit labis na ang pananakit ni Christopher ay di pa rin siya iniiwan ni Irene hanggang matutunan siya nitong mahalin. Lalo na nang magbunga ang kasal nila. Hindi niya hayaan na mawala ng ama ang kanyang anak. Matutunan kayang mahalin ni Christopher si Irene o mapapasuko niya si Irene sa pagpaparealize sa kanya na mahalaga silang mag-ina sa buhay niya. Masayang nagluluto na ng agahan si Irene para sa kanyang asawa na si Christopher. Gusto niyang ipatikim dito ang specialty niyang kaldereta. Nalaman kasi niya mula sa kanyang office na uuwi ito ngayong lunch. Kaya bago pa ito makauwi, ipagluluto na niya ito ng masarap na ulam. "Ma'am, mukhang ang bango ng niluluto niyo ah." Uri ni Manang Faye, ang mayordomo sa mansyon ni Christopher. "Ano sa tingin niyo, Manang? Magugustuhan ba ito ng asawa ko?" Magiliw na tanong ni Irene. "Siyempre naman po, mahilig po yun sa lutong bahay." "Naku, excited na ako sa magiging komento ng asawa ko. Sana po talaga magustuhan niya to. I made it for love." "Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Garantisado magugustuhan niya ni Mr. mo." Kahit papaano ay naiibsan ang lungkot ni Irene. Pilit siyang nagpapakapositibo dahil bagong kasal lang sila ng kanyang asawa. Alam niyang negosasyon lang iyon, pero di naman siguro papayag ang lalaki kung walang pag-asa ang magiging marriage nila. Kahit sabihin na he's acting cold toward her, ni hindi nga naidaos ang kanilang honeymoon pagkatapos nilang makasal, handa na sana niyang ibigay ang kanyang bataan. Kaso naisip niya na nire-respeto siya ng kanyang asawa. Baka kinakonsider nito na naiilang pa siya. Pero pasado 2:00 di pa rin dumarating si Christopher. Tumawag na rin siya sa office ng kanyang asawa, subalit wala pa rin doon daw. Tinanong niya kung baka nagpunta ito sa meeting, subalit wala raw itong meeting na dinaluhan. Nanlulumo si Irene dahil di man lang niya maipakita sa asawa niya kung gaano siya kaasikasong asawa. Gusto niyang maiyak ngunit tumawag ang kanyang mga magulang. Tinatanong nila kung maayos lang ba ang lagay niya doon. "Ma'am, I'm okay. Masyadong busy ang asawa ko. Ako naman busy dito sa garden namin. Maganda rito, mami." Pagsisinungaling niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang matapos ang kanilang pag-uusap. Tinawag niya si Manang Faye. "Manang, kainin niyo na yan. Lalamig na kasi. Magluluto na lang ako ng bago pag-uwi ng asawa ko." "Pero kayo, ma'am, hindi po ba kayo kakain?" "May fasting kasi ako for diet. Kumain na kayo." Pagkatapos ay umakyat na siya sa kanilang kwarto. Gusto niyang iiyak ang kanyang sakit na nadarama. Nasasaktan siya. "Oh babe, thank you for coming. Sabik na sabik talaga ako sa'yo." Saad ni Divine habang pinaghahalikan si Christopher. Nagsiping sila kahit ikinasal na si Christopher. Hindi naman yun lingid kay Divine dahil alam niyang negosyo lang iyon. Nang maibsan ang init ng kanilang katawan, ay sumandal si Divine sa boyfriend niya. Naglambing ito habang pinapasadahan ng hintuturo ang dibdib ni Christopher. "Babe, hindi mo naman siguro tinikman ang babaeng yun, di ba?" "Hindi, babe. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan?" "Nagsiselos ako, syempre. Dapat ako ang nakasal sa'yo. Pero darating naman ang araw na yun, di ba?" "Of course, babe. Kapag mas lumago pa ang kumpanya ko, magpapakasal tayo. Basta makuha ko lang ang Vargas legacy, silyado ng lahat. Kaya konting tiis na lang." Humagikhik naman ang dalaga dahil sa sinabing iyon ni Christopher.
Kawawa naman ang Irene na yun. She's vulnerable. Hais, kapag napasayo na yung legacy, gusto kong awayin ang babaeng yun. Not now, sabi ni Christopher habang hinihimas ang buhok ni Divine. Matapos nilang magsama ay muling bumalik si Christopher sa office. Nalaman niyang ilang beses tumawag ang kanyang asawa. Nag-init ang ulo niya. Sino nagsabi na umalis ako? Bulyaw niya sa kanyang secretary. Ako po sir, ang sabi niyo kasi aalis kayo. Wala naman kayong meeting na dinaluhan kaya sinabi ko sa kanya nang tumawag po siya rito. Hindi ko naman po kasi alam na ayaw niyo pong sabihin kay Mrs. Rivan. Bullshit! You're fired! Sir, please, maawa naman po kayo. Hindi ko po kasi alam, sorry po. Pagmamakaawa ng sekretarya. Pero mukhang hindi magbabago ang desisyon ni Christopher dahil talaga namang galit na galit ito. Get out! Wala nang nagawa ang secretary kung hindi ang umalis. Ganoon siya lagi sa mga empleyado niya. Strekto at maiinitin ang ulo. Isang pagkakamali lang, tanggal na kaagad sa trabaho. Kaya umangat-angat ang kumpanyang ipinamanas sa kanya. Kailangan niyang maging matigas para umunlad. Dahil kung awa ang paiiralin niya, malamang walang mararating ang pinaghirapan niya. Irene is one of the biggest fish na di pa niya pwedeng pakawalan. Kaya kahit wala itong pagmamahal sa asawa, iingatan pa rin niya na wala itong masabi sa mga magulang niya na magkukos ng kanilang hiwalayan. Kaya naman, kahit ayaw niya ay nag-isip siya ng paraan para masuyo ito. Huwag lang mag-isip ng masama sa kanyang asawa. Umuwi siya at bumili ng bulaklak para rito. Salubong pa ang kanyang kilay habang nagdadrive pa uwi. Tumawag si Divine sa kanya. Babe, darating ka diba? Malambing na tanong ni Divine sa kabilang linya. No babe, may importante lang akong aasikasuhin. Isa pa, nagkita naman tayo kanina diba? Ay, feeling ko tuloy, nagsasawa ka na sa akin. Bakit ka ba gaganyan sa akin? May himig na tampong saad ni Divine. No babe, it's not that. Emergency ito. Sana maintindihan mo. Okay. Pero bukas magkikita tayo, okay? Yes, of course. I love you. I love you too, babe. Bye-bye. Nang maibaba ni Christopher ang phone, ay huminga siya ng malalim. Hindi maaaring malaman ni Divine ang panunuyo niya sa kanyang asawa. Alam niyang magiging reason yun ng kanilang away. Samantala, tuwang-tuwa si Divine nang malaman na di darating si Christopher. Mahal naman niya ito dahil bukod sa mayaman, gwapo pa. Yun nga lang, nakukulangan siya sa performance ng kanyang boyfriend. Seems like you're happy. Paglapit sa kanya ni Ivan habang may dalang baso ng whiskey. Nilapag niya ang baso at niyakap mula sa likod ang babae at inamoy ang lantad nitong liig. Bakit di ako magiging happy? Masusolo mo ako buong magdamag. May pangaakit na tugon ni Divine. Kasalukuyan siyang nasa gay bar. Kung nasaan nandoon ang suki niyan si Ivan. Nakukulangan ka ba doon? Yes, kaya dapat ikaw ang bumawi. Naghahanap pa kasi ako. Humarap siya kay Ivan at ipinatong ang braso niya sa balikat ng lalaki. Pagkatapos ay nagyakap silang dalawa at naghalikan. Nang makarating si Christopher ay may ngiti si Manang Faye dahil sa rosas na dala-dala nito. Kung pwede lang na tumakbo siya paakyat sa kwarto ng Ma'am Irene niya upang ipaalam rito ang pag-uwi ng kanyang asawa, siguro'y ginawa na niya. Pero nakisaya na lang siya sa pagsunod ng tanaw kay Sir Christopher niya na papaakyat sa kwarto ng mag-asawa. Botong-boto siya kay Ma'am Irene dahil sobrang bait at magilaw rin ito kahit lumaki itong mayaman. Kaya umaasa siyang mapagbabago niya ang kanyang asawa. Samantala, nakahiga lang si Irene para siyang masuffocate sa pag-isolate niya sa kanyang sarili sa kwarto. Pero wala na siyang ibang magawa. Wala rin siyang ganang mag-shop. Pero nang maisip niya na may magagawa pa siya, ay bumangon na siya mula sa higaan. Pinunasan ang kanyang luha at bago pa siya makapunta sa banyo, ay bumukas ang pintuan. Bumungad roon ang kanyang asawa, may daladalang bulaklak, para siyang na-estatwa sa kanyang kinatatayuan. Lumapit si Christopher sa kanya at inaabot ang bulaklak. For you.
Di naman kaagad nakasagot si Irene, pero dahan-dahan pa rin niyang iniabot iyon. Napangiti siya. Thank you. Nga pala, ipinagluto kita nung tanghali kasi akala ko uuwi ka. Inosente niyang sabi, pero wala pa rin mababakas na expression sa kanyang asawa. No need. May mga katulong naman tayo. Napalunok si Irene. Gusto sana niyang marinig kung saan ito nagpunta. Kaso, inisip lang niya na maybe privacy yun ng kanyang asawa, kaya di na niya iyon tinanong. Kahit curious siya. Magluluto ako ulit ngayon para sa dinner. Insist pa rin ni Irene. Di alam ni Christopher kung tama bang pigilan niya ito kasi naiirita siya sa pinagagawa ni Irene. Alam naman niyang hindi na nito kailangan magpanggap na asawa niya. Una pa lang ay wala ng pag-ibig sa pagitan nila. Kung may gusto man siyang magluto para sa kanya ay si Divine yon dahil ito naman talaga ang mahal niya. Magpahinga ka na muna, tatawagin na lang kita. Matamis na saad ni Irene nang wala siyang matanggap na sagot mula sa kanya. Masiglang bumaba si Irene dala ang rosas na bigay niya. Kitang-kita niya sa mga mata ni Irene ang sobrang saya. Kung di lang niya alam na galing ito sa mayamang pamilya, iisipin niya na ngayon lang ito nakatanggap ng rosas. Nakahinga siya ng kahit papaano ng maluwag dahil maayos pa rin ang marriage nila ni Irene. Tinanggal niya ang suot niya at nahiga sa kama. Masyadong maraming nangyari. Mamayang gabi ay kailangan ulit niyang magtrabaho. Manang, bigyan niyo nga po ako ng vase. Excited na saad ni Irene. Heto na ma'am, magiliw namang sagot ni Manang Faye. Nilagay niya sa transparent na vase ang mga rosas. Kumuha siya ng isang bulaklak. Ay ma'am, bakit niyo naman binawasan? Kinindatan siya ni Irene sabay labas sa isang transparent na cover na hugis buti. Binuklat iyon ni Irene at nilagay ang bulaklak pagkatapos ay muling isinara. Wow ma'am, ang ganda. Hindi po ba yan nabubulok? Hindi manang. Customize yan na pinasadya kong lagyan ng chemical para di natutuyo ang nakalagay riyan na halaman. Humanga tuloy ang katulong dahil sa pagiging sentimental ng amo. Ay mana nga po pala, magluluto ulit tayo kaya mag-prepared ka na po sa kusina. Hahanapan ko muna ng magandang posisyon ang vase na to. Okay ma'am. Nag-appear pa ang dalawa. Kahit nakadalawang araw pa lang doon si Irene ay magaan na ang loob niya sa mayordoma. Habang nagluluto ang dalawa, sa baba ay tumawag muna ito sa kanyang girlfriend na si Divine. Nasa kaligitnaan pa naman ng pakikipagsiping si Divine at Ivan kaya di niya masagot-sagot ang tawag ni Christopher. Nakailang tawag pa ito bago nadampot ni Divine ang cellphone. Sininyasan ng dalaga ang kaulayaw na huwag itong maingay. Where are you? Bakit di ka sumasagot? Kanina pa kita tinatawagan. May himig na inis na tanong ni Christopher. Babe, sorry. Naligo kasi ako. Natapon kasi sa akin ang kinakain ko nung nasa restaurant ako. Galit ka ba? Malambing na tugon ni Divine. Hindi naman. Namiss lang kita. Mas namimiss kita babe. Bukas magkita tayo. Okay, sige na. Papatayin ko na to. Chinek ko lang kung maayos ka. Okay. Matapos mamatay ang tawag ay umirap si Divine. Bago ipinagpatuloy ang kataksilan niya sa kanyang boyfriend. Nang matapos magluto si Irene ay pinuntahan ni Manang Faye ang Sir Christopher niya. Sir, tapos na po magluto si Ma'am Irene. Pagkatok ni Manang Faye sa kwarto. Bababa na, sagot ni Christopher. Kinikilig namang bumaba si Manang. Alam kasi niyang magugustuhan niya ang luto ng Ma'am Irene niya dahil totoong sobrang sarap nitong magluto. Nandiyan na ba siya? Nakangiting tanong ni Irene. Yes ma'am, pababa na po. Pinaghainan ni Irene ng pagkain ang kanyang asawa. Kaldereta pa rin ang niluto niya. Gusto niya kada putahe na niluluto niya ay matikman ng kanyang asawa. Nang matapos ito ay umupo na si Irene at inantay muna na matikman ng asawa ang luto niya. Nang mapansin ni Christopher na tinitingnan siya nito, ay nakaramdam siya ng inis. Anong meron? Salubong ang kilay na tanong ni Christopher. Ano kasi gusto ko lang malaman kung gusto mo ang luto ko.
Ibinaba ni Christopher ang tinidor at tumayo. Teka, saan ka pupunta? Tila natarantang tanong ni Irene. Manang, di mo na nasabi sa kanya na pinakaayaw ko yung tinitingnan ako sa pagkain, parang may asong nakabantay. Para namang sinaksak si Irene sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Sir, excited lang si Ma'am na matikman niyo ang luto niya. Dahilan naman ni Manang Faye. Pero di na sumagot si Christopher. Bagkus nagtungo ito sa kanyang office na nandoon rin sa kanyang mansyon. Dinaluhan naman ni Manang Faye si Irene. Ayos ka lang iha? Ganyan talaga si Sir. Mainitin minsan ang ulo. Siguro may di magandang nangyari sa kanyang office. Pag-aalo ni Manang Faye nang makita na naluha ang amo. Ayos lang Manang, ipaghahain ko siya ulit. Kasalanan ko naman, ikaw na lang po ang magdala ng pagkain sa office niya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naghanda ulit ng tray ng pagkain. May lungkot na pinagmasdan ni Manang Faye si Irene. Dinala nga ni Manang Faye ang pagkain sa office ng kanyang amo. Hindi naman siya takot kay Christopher kahit may pagkabugnutin ito. Pero di nga lang niya nagustuhan ang trato nito kay Irene. Sir, pwede po bang pumasok? Katok ni Manang Faye sa kanyang amo. Sige Manang. Binuksan ng matanda ang pintuan at inilapag sa lamesa nito ang tray ng pagkain. Pagkatapos ay walang salitang lumabas sa office. Kahit nasubaybayan niya ang paglaki ni Christopher, ay nililimitahan niya ang pagdikta sa mga ikinikilos nito. Manang, are you upset? Tanong ni Christopher bago tuluyan nakalabas si Manang. Lumingon si Manang Faye. Sir, nakakaawa po si Ma'am Irene. Pangalawang luto niya na yan para sa inyo, tapos pinagalitan niyo siya basta-basta. Huminga ng malalim si Christopher. You can go now. Ako na ang bahala sa kanya. Sagot ni Christopher. Muling bumalik ang ngiti ni Manang Faye. Nang makababa siya sa kusina ay nakangiti na ito. Ma'am, sorry daw po, sabi ni Sir. Stress lang daw siya sa trabaho, kaya ganoon na lang ang inasta niya. Pagpasensyahan mo na ang alaga ko, sabi ni Manang Faye. Ngumiti si Irene. Ayos lang ho, naiintindihan ko po. Huwag ka na mag-alala, kakain na siya, sabi ni Manang Faye. Ang mahalaga po kumain siya, yun lang naman ang sa akin, mapagkumbabang sagot ni Irene. Ang bait mong bata. Sa office, tinitigan ni Christopher ang pagkain. Kundi lang siya dinalhan ni Manang, mag-o-order talaga siya ng pagkain. Nang tikman niya ang niluto ni Irene, ay nagustuhan niya iyon. Mabilis siyang kumain, naubos rin niya ang sobrang kanin na pandagdag niya. Ngayon lang siya kumain ng marami. Pinunasan niya ng panyo ang kanyang labi. Kumatok si Manang sa kanyang pintuan. Yes, Manang? Sir, tapos na po ba kayong kumain? Kukunin ko na po ang pinagkainan nyo. Napalunok siya. Ayaw niyang makita ni Manang na naubos niya ang niluto ni Irene. Hindi ko pa nakakain Manang. Matulog na po kayo. Bukas niyo na po kunin. Pagdadahilan niya. Ganun po ba? Sige po. Narinig niya ang papalayong yabag. Nasapo na lang niya ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Muli niyang binalingan ang tray. Kamusta po Manang? Tanong ni Irene. Ano kasi, kumakain pa lang si Sir. Mauna na daw tayo matulog. Mukhang busy nga talaga siya sa kanyang trabaho. Pagsisinungaling ni Manang. Kahit papaano ay napangiti si Irene nang malaman na kumain na ang kanyang asawa. Nauna na nga siya sa kwarto pero hindi siya matutulog hanggat di pa nakakapasok sa kwarto ang kanyang asawa. Hihintayin niya ito. Nagsuot siya ng sexing night lingerie para naman may mangyari sa kanilang mag-asawa. Pero pasado 12:00 na pero hindi pa rin pumapasok si Christopher. Kaya naman, kinuha niya ang pantabing niya at dahan-dahan bumaba. I-check sana niya kung naroon pa ang asawa. Pero may napansin siya sa kusina. Dahan-dahan siyang sumilip doon at nakita niya ang kanyang asawa na tila may hinahanap. Maging sa ref, nagkamot pa ito ng ulo nang wala itong mahanap. Nagsalubong ang kilay ni Irene. Naisip niya kung naghahanap ba ito ng pagkain. Inobserbahan pa niya si Christopher. Nang maglaon, ay hinugasan nito ang pinagkainan niya.
Napangiti si Irene dahil mukhang nagustuhan nito ang niluto niya. Muli siyang bumalik sa kanilang kwarto dahil baka mamaya niyan ay muli itong magalit. Naisip niya na ipagluto ito ng breakfast niya bukas. Hindi na niya inantay ang asawa na makabalik sa kanilang kwarto dahil gigising pa siya ng maaga. Tulog na si Irene nang pumasok si Christopher. Muling bumalik ang inis niya sa sarili. Dapat kasi hindi niya pinapakitaan ng sign si Irene na mahulog ito sa kanya, kaya neutral lang siya sa mga actions niya. Kapag tuluyang napasa kamay niya ang Vargas legacy, makikipag-annulment na siya rito. Kinabukasan ay nag-effort si Irene na gumawa ng breakfast. Habang ginagawa niya iyon ay kunikwento niya kay Manang ang nakita niya noong hating gabi. Tuwang-tuwa naman si Manang Faye sa narinig. Mabuti na lang di ka lumabas. Mukhang nababaliktad na. Siya na ngayon ang pakipot. Nagalto yun sa paninigaw niya sa'yo. Wika ni Manang Faye. Kaya nga po, asaya ko po talaga. Sige iha, ikaw na ang bahala riyan at ako muna ay tutulong sa trabaho. Sige po Manang, thank you. Naghahaming pa si Irene habang naghahanda ng breakfast. Nang mahagip ng mata niya na pababa na si Christopher, agad niya itong dinaluhan. Kumain ka muna. Naghanda ako ng almusal mo. Tumingin si Christopher sa hapagkainan pagkatapos ay sa kanya. Hindi ako nag-aalmusal. Nga pala, pasensya ka na kagabi. Natapon ko sa basurahan ang niluto mo. Walang emosyong saad ni Chris. Pagkatapos ay walang paalam itong umalis. Teka, pero di na siya pinansin ni Christopher. Parang bumagsak naman ang balikat ni Irene sa narinig. Nasaktan siya sa narinig. Umalis na si Sir? May pag-aalalang tanong ni Manang Faye. Mabilis itong pumasok sa mansyon nang makita na sumakay si Christopher sa kanyang sasakyan. Pinigilan naman ni Irene ang nagbabadyang luha kasi ayaw niyang mahalata yun ni Manang Faye. Sinubukan niyang maging maaliwalas ang aura niya bago humarap sa matanda. Late na siya masyado Manang kaya di na siya nag-breakfast. Sa office na lang daw dahil may inahabol daw itong meeting. Pagsisinungaling ni Irene. Tayo na lang po ang mag-breakfast. Tawagin niyo na rin po ang iba. Dagdag pa ni Irene. Sige na nga, panigurado masarap na naman itong inihanda mo. Sayang kung di kakainin. Magiliw ng sakay ni Manang. Kahit nahahalata niya na mukhang nasasaktan na naman ang Ma'am Irene niya. Pero para di ito tuluyan malungkot, magpapaniwala na lang ito sa pagsisinungaling niya. Nakikita kasi nito sa mga mata niya ang sobrang lungkot. Nakailang araw na ganoon sila. Hindi na kinakain ni Christopher ang niluluto niya. Pinaparamdam talaga ng lalaki na hindi siya nito asawa. Ang mga katulong lang halos kumakain sa niluluto niya. Parang di na kaya ni Irene itago ang nararamdaman niya. Pero sinusubukan niyang magpakatatag. Isa siyang Vargas, kaya dapat matatag siya. Panata na niya na mahalin ng lubos ang kanyang asawa. Gusto niya sa kung sino man ang makasal sa kanya ay siya rin ang magiging huli niya. Kaya di niya susukuan si Christopher. Kahit na patuloy siyang iniiwasan ng kanyang asawa, ay nanatili siyang matatag. Maging sa parents nito ay nagsisinungaling na siya. Mapagtakpan lang ang treatment sa kanya ni Christopher. Lagi niyang sinasabi na maayos ang trato sa kanya ni Chris. Anak, see you sa party. Magkakaroon ng award ang asawa mo. So, you should be there. Dapat ikaw ang pinakamaganda doon. Saad ng kanyang ina. Oo nga po, magsha-shopping na po ako mami. Matapos ang usapan ay nakaramdam ulit ng lungkot si Irene. Wala kasi siyang alam na magkakaroon pala ng award ang kanyang asawa bukas. Kaya di man lang siya nakapag-prepared para sa kanyang sarili. Dapat sinabi sa kanya ni Christopher, mabuti na lang at ibinalita sa kanya ng kanyang ina. Kaya naman, nang hapon ding iyon ay nagpunta siya sa sikat na shop na pagmamay-ari niya. May sarili kasi siyang negosyo na di alam ng iba. Maging ang kanyang asawa, tanging ang mga magulang lang niya ang nakakaalam. Bukod kasi sa mahilig siyang magluto, mahilig rin siya sa fashion design. At ang sikat na brand na I Belong ay ang pagmamay-ari niya. Doon siya pumunta. Dahil siya nga ang nagmamay-ari, ay naka-close ang shop. Ganoon kapag VIP.
May nagpa-appointment na doon na nagngangalan na Divine Corpus. Kaso pinakancel din minutes ago, lalo nang malaman nito ang bawat presyo ng damit. Habang nagsusukat si Irene, ay nakita niya sa labas ang sasakyan ng kanyang asawa. May kasama itong babae. Mabilis siyang nagtago dahil mukhang papunta sila sa loob ng kanyang shop. At dahil ang tema ng event ay black, ayun din ang kinuha niyang gown. Narinig niya na kinakausap ng dalawa ang kanyang manager. "Sir, we're sorry, narito po kasi ang may-ari kaya close po kami." Pag-a-accommodate ng manager. "But do you know who is he?" "My boyfriend is the CEO of NCAC International Corp." Saad ng babaeng kasama ni Christopher. Nasapo na lang ni Irene ang kanyang dibdib nang marinig na may nobya pala ang kanyang asawa. Maging ang bibig nito'y natakpan niya. Di niya napigilan mapaluha dahil nasasaktan siya. "Boyfriend po?" Kuryusong tanong ng kanyang manager na si Agnes. Alam kasi niya na asawa ng Ma'am Irene niya si Christopher Rivan. Kaya di siya makapaniwala na nagsama pa talaga ito ng nobya sa sariling shop ng kanyang asawa. Tapos bigla niyang naalala na wala palang nakakaalam na si Miss Irene Vargas ang may-ari nito. "Oo, bakit?" Mataray at nakataas na kilay na tanong ni Divine. Nang masipat ni Christopher na tila nagtataka ang manager, ay bigla siyang kinabahan dahil baka may alam ito na kasal siya. "Okay, we will be back," sabi ni Christopher. Hinila nito si Divine na naiinis. Ayaw pa magpaawat dahil gusto niyang doon talaga siya mamili ng isusuot. Pero bigla silang tinawag ng manager na pwede silang pumasok. "See? Sabi ko naman sa'yo, na-realize siguro nila na bawal kang tanggihan." Muli pang sabi ni Divine na proud pa. Wala silang kaalam-alam na tinawagan ni Irene ang kanyang manager at hayaan silang mamili ng damit. Kahit nag-aalala ang manager na si Agnes dahil alam niyang nasasaktan ang amo niya, ay sinunod na lang niya ito. Habang namimili ang dalawa, ay patuloy naman umaagos ang luha ni Irene, lalo na kung paano magharutan ang asawa at babae niya. Binili ng manager sa staff niya ang pag-assist sa dalawang customer at pinuntahan si Irene sa VIP room. "Ma'am, wala po ba kayong gagawin?" Tanong ni Agnes na alalang-alala sa amo. "Wala, Agnes. Sa bahay ko na siya kukumprontahin." Sagot niya sa garagal na boses. Pinunasan niya ang kanyang luha na di matigil-tigil. "Isisave ko po ang video just in case po na kailangan nyo." "Huwag na, Agnes. Sa amin na to. I don't wanna ruin the reputation of my husband." "Pero ma'am, just listen to me, okay?" Pakiusap ni Irene. Kaya tumango na lang si Agnes at umalis na kahit naaawa siya ay wala naman siyang magagawa. Alam niyang sobrang bait ng amo niya. Maganda naman siya pero laging naaabuso ang kabaitan niya. Pero ang mas masakit, kaya siyang lukuhin ng asawa niya. Kinagabihan hindi na siya lumabas. Nanatili siya sa kwarto. Kinakatok siya ni Manang Faye pero di siya sumasagot. Nang di tumitigil si Manang Faye ay sa kaniya ito sinagot. Nag-alibay na lang siya na di maganda ang pakiramdam niya. Kailangan niyang magpahinga. "Nakakain na rin po ako sa labas kasama sina Mami." Nang marinig yun ni Manang ay iniwan na siya nito. Kapag naaalala ni Irene ang nakita niya kanina ay parang sasabog ang kanyang dibdib. Naisip niya na baka ang babaeng yun ang isasama ng kanyang asawa sa event. Hindi siya makakapayag kung magkagayon man ay susulpot siya sa event kahit anong mangyari. Kaya hindi na muna niya kumprontahin ang asawa tungkol sa nakita niya para di rin siya mapahiya sa mga magulang niya. Ipapakita niya sa kanyang asawa na deserving siya. Sa kabilang banda, nag-away si Christopher at Divine matapos di ibigay ng babae ang kanyang phone. Kanina pa kasi ito ring ng ring. Nagalit si Christopher dahil pakiramdam niya ay may itinatago sa kanya ang girlfriend. "Pinaghihinalaan mo ba ako? Sabi ko naman sa'yo, wala lang yung tumatawag." Bulyaw ni Divine. "Kung wala lang yun, bakit di mo ibigay sa akin para matigil na yan sa kakatawag?" "Paranoid ka kasi. Ano ba ang ikinakatakot mo, ha? Ibaba mo nga ako." Pananakot pa ni Divine.
Nag-agawan pa ang dalawa ng manobela dahilan para matigil sa pagdadrive si Christopher. Kaya nakababa si Divine. Hinabol siya ni Christopher pero nakapara na ng taxi si Divine. "Come on, halika na." Pigil sa kanya ni Christopher. Napahilamos na lang sa mukha si Christopher nang di niya napigilan ang nobya. Kaya nang makauwi ito ay ang asawa niya ang pinagdiskitahan niya. "Are you awake?" tanong ni Christopher. Nagulat naman si Irene, malamlam ang ilaw kaya hindi makikita ni Christopher ang pamamaga ng kanyang mata. Oo, bakit? Kakain ka ba?" Nabubulol niyang tanong dahil sa kaba. "Manon told me that you are not okay." Napakagatlabi si Irene sabay lunok ng kanyang laway. Ba't para ata nag-iba ang ihip ng hangin? Tanong niya sa kanyang sarili. "Nahilo lang ako sa sasakyan nung lumabas ako." Pagdadahilan niya. Nilungan niya si Christopher na nooy naguhubad na ng saplot sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Irene. Lumapit si Christopher sa kanya at bigla siyang siniil ng halik. Naghabol ng hininga si Irene pero tinugon niya ang maalab na halik ng kanyang asawa. Nang hubaran siya nito ay tuluyan na ngang nalantad sa mga mata ni Christopher ang magandang katawan ni Irene. Tinitigan pa niya iyon sandali at naisip kung bakit di niya iyon napagmasdan ng maayos. Napalunok siya bago niya inangkin ang lahat kay Irene. Sa isang gabi ay pinagsawa ni Irene ang kanyang asawa sa katawan na nireserba niya para sa kanya. Na matapos sila ay nakayapo sa kanya si Christopher. Kahit nananakit ang katawan niya dahil sa unang karanasan ay nakuha pa niyang mapangiti. Tila nakalimutan nito ang pagtataksil ng kanyang asawa. Pinagmasdan nito ang mukha ni Christopher, sobrang gwapo nito, lalo na kapag tulog. Para kasing nakangiti ang mga mata nito, hinalikan muna niya ito sa pisngi at akmasa ng matutulog, nang makita ang phone nito na kanina pa umiilaw. Nagsalubong ang kanyang kilay. Pagkatapos ay kinuha ang phone at doon nakita niya sa screen ang pangalang Divine. Alam niyang iyon ang babae ng kanyang asawa, kaya hinayaan niya iyon sa side table. Naisip niya na baka may alitan ang dalawa, kaya tawag ng tawag ang babae. Napangisi siya. Nag-decide na lang siya na matulog na lang habang akap si Christopher. Sa kabilang banda ay inis na inis si Divine. Nasa labas siya ng gay bar. Umasa siya kanina na susundan siya ng kanyang boyfriend. Pero hindi. Dapat sinusuyo na siya nito pero wala man lang itong ginawa. "Answer the phone," as niya habang nakadikit sa kanyang tainga ang cellphone. Pero kahit 100 na niyang tinawagan si Christopher ay di na talaga siya nito sinagot. Pero naisip niya na dapat din niya ito tinawagan ng mga ilang beses dahil siya ang nagmukhang naghahabol. Kapag nakita ni Christopher ang kanyang missed call, panigurong iisipin nito na di niya ito kayang iwan. Kaso di naman niya mabura iyon. Nagpapadyak siya sa sobrang inis. Bukas pa naman ang event. Gusto niyang makadalo roon para makita kung gaano ito ka-successful. "Kasalanan mo kasi ito." Inis niyang tukoy kay Ivan. Pumasok siya sa gay bar upang hanapin ang lalaki. Gusto niya itong pagalitan dahil sa ginawa nitong pagtawag sa kanya. Pero nagulat siya sa nalaman. "Pasensya na po kayo ma'am, ikaw po ba yung regular client niya?" "Wala po siya, may naghabol sa kanyang mga armadong lalaki. Kung gusto nyo, iba na lang ho ang piliin nyo. Pinapatanggal na rin kasi siya ng aming boss." Paliwanag sa kanya ng manager. "What? Bakit daw?" Pero hindi siya nito sinagot. Bagkus nagkibit balikat ito. "Iba na lang ho, marami pa pong mas pogi at magagaling sa kanya." Muli pang joke ng manager. Subalit nag-walk out na si Divine. Kinuha nito ang kanyang phone at tumawag sa lalaki. Nakailang ring pa bago sumagot si Ivan. "Hello, where are you?" "Nandito ako sa Pasay. Alam mo kung saan to? Sa secret house na binili ko." "What? Teka, ano ba nangyari?" "Pumunta ka na lang dito, i-explain ko sa iyo ang lahat." "Sa next time na lang, may importante kasi akong pupuntahan bukas." "O sige, hihintayin kita." Pagkatapos ay binaba na ni Divine ang cellphone. Hindi niya alam pero mukhang may kinalaman yun sa droga. Doon pa naman siya kumukuha ng item dahil maging siya ay gumagamit at nagbebenta. Kaya paniguradong dawit siya kapag nagkataon.
Nakasakay na siya sa sasakyan nang makita ang ilang maskuladong lalaki na lumabas sa gay bar at tila may hinahanap. "Mama, bilisan niyo na po," utos niya sa driver ng taxi. Kinakabahan siya na baka mamaya niyan ay siya ang hinahanap ng mga yun. Naiinis siya dahil kung kailan nagkakandeleche-leche na ay saka pa sila nag-away kay Christopher. Bukas na bukas ay ayusin niyang lahat sa kanila. Kailangan niyang makapagtago at mabayaran ang ilang utang niya. Alam niya kasi ang kayang gawin ni Ivan kapag nagkataon na di niya binayaran ang utang na yon. Siya naman talaga ang nangutang. Si Ivan lang ang sumalo sa pangalan niya. Kaya siyang hinahabol ng mga sindikato at hindi siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Irene upang ipaghanda siya ng almusal. Siguro naman ay maayos na silang mag-asawa. Nang magising si Christopher ay nakita niya ang almusal na nakalapag sa side table niya. Mabuti na lang at 10:00 pa ang event. Nang ilapag niya sa kama ang tray ay sakto namang dumating si Irene. May dalang kape para sa kanila. "Gising ka na pala, naghanda ako ng almusal natin," mahinhin niyang sabi. "Thank you," sagot lang ni Christopher. Para bang sa isang iglap ay na-realize niya kung bakit binabaliwala niya si Irene. Inaamin na niya sa kanyang sarili na maasikaso ito. Sa kabila ng yaman niya ay hands-on naman ito sa kanya. Bukod pa roon ay disente ito. Hindi kagaya ni Divine na lagi niyang hinahandle ang tantrums niya. At puro na lang ito hingi sa kanya. Habang lumilipas kasi ang mga araw ay unti-unti niyang nakikita ang magagandang katangian ng kanyang asawa. Lalo pa at kapag pinagmamasdan niya ito ay mas lalong lumilitaw ang kanyang ganda. Noong gabi na nag-away sila ni Divine, doon na lang nag-sync sa utak niya na hindi pala talaga ito ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Ito rin naman kasi ang dahilan kung bakit ninais niyang mas lumaki ang kanyang kumpanya. Dahil si Divine ang di makontento na siyang nagbibigay pressure sa kanya. Kahit ang pagpapakasal niya sa ibang babae para sa negosasyon ay di niya hinadlangan dahil mas malaki ang makukuha niyang pera. Doon niya na-realize hindi talaga siya nitong mahal. Nagiging halimaw siya to the point na isipin na pabagsakin sa kamay niya ang Vargas legacy. "Masarap ba?" tanong ni Irene na hindi nakatingin sa kanya. "Oo naman. Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa inaasal ko sa'yo. Stress lang ako sa trabaho." Napangiti si Irene. Lumabas ang magkabilang dimple niya sa pisngi na mas lalong nagpalitaw sa ganda niya. "Ayos lang. Asawa mo ako kaya iintindihin ko ang pinagdadaanan mo." Para naman kinurot ang puso ni Christopher sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Kaya naman babawi siya sa kanya. Tatapusin niya kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Divine, lalo na at mahilig naman itong makipaghiwalay sa kanya. Mukhang kaya naman itong mawala siya. Siya lang naman itong habol ng habol sa babae. Nabulag siya sa inaakala niyang pagmamahal. "Nga pala, pwede mo ba akong lutuan ulit sa dinner?" pakiusap ni Christopher. "Oo naman, specialty ko kaya ang pagluluto." "Good, mamaya mag-ayos ka. Magkakaroon ng grand event sa kumpanya. Kailangan kita doon." "Ganun ba? Sige." Nagpatuloy sila sa masayang almusal na para ba ngayon lang naging matamis ang kanilang kasal. Kayang palampasin ni Irene ang panluloko ng kanyang asawa, lalo na at bago lang sila. Isa pa di pa nila lubos kilala ang isa't isa, kaya normal lang na di pa siya nito mahalin kaagad. Ang mahalaga, natauhan na ito na siya ang asawa niya. Nang makapag-ayos na si Christopher, ay inayos ni Irene ang kanyang necktie. Di niya alam kung ba't di niya nakita kaagad na isang anghel ang napangasawa niya. Sanay na sanay sa magarbong lakaran. "Ayan, ang gwapo mo na," komento ni Irene sabay ngumiti ng matamis. "Kaya magpaganda ka na rin, hihintayin kita sa baba." "Okay, I'll gotta go." Magiliw na tugon ni Irene. Di na iwasan mapangiti ni Christopher sa pagiging kikay na mahinhin ng kanyang asawa. Bumaba na siya at doon naghintay. Lumapit sa kanya si Manang na may ngiti sa labi. "Sir, gusto niyo po ba ng maiinom? Mukhang maganda ang bungad ng umaga niyo." Tukso ni Manang Faye. "No thanks, Manang. Nag-almusal na kami ni Irene sa taas." Naku,
Kaya naman pala itong alaga ko, swerte mo sa misis mo. Lahat kami dito kasundo niya. Sumasabay sa amin kumain kapag wala ka. Lagi siyang nagluluto rin para sa amin. Kwento ni Manang Faye. Para naman dinurog ang puso ni Christopher nang marinig na sumasabay ang asawa niya sa mga katulong nila. Well, hindi naman masama na sumabay ito sa kanila, pero the fact na dapat siya ang kasabay niya ay di niya magawa. Nakita ni Manang ang guilt sa mukha ng kanyang alaga, kaya umupo ito sa tabi niya para muli pang gatungan ang kwento niya. Tapos kapag tumatawag ang parents ni Ma'am Irene, lagi niyang sinasabi na nasasarapan kayo sa luto niya araw-araw kahit hindi ka naman kumakain dito. Napalunok si Christopher. Tapos na ang malaking problema ko sa kumpanya, kaya makakauwi na ako para makasabay siyang kumain. Sige sir, tawagin niyo na lang po ako pag may kailangan po kayo. Magtatrabaho muna ako. Paalam ni Manang Faye na halos mapunit na ang labi sa lawak ng kanyang pagkakangiti. Naisip niya na sa wakas magwo-work na ang marriage ng dalawa. Nang mapag-isa si Christopher, isa ka pa lang niya naisip na i-check ang phone niya. At tama nga ang hinala niya, nakikipag-break naman si Divine sa kanya pero katakataka na madami itong missed call. Inignore na lang niya iyon at di na pinansin. Silang beses nilang paghihiwalay, siya ang may ayaw, siya ang naghahabol. Total, nagtatago na ito sa kanya ng kung ano-ano sa kabila ng pagbibigay nito sa lahat ng kanyang luho. Kaya oras naman para sa taong kaya rin siya pahalagahan. Nang maibulsa niya ang phone ay tumayo na siya. Sakto naman napababa na rin si Irene. Ganoon na lang ang pagkislap ng kanyang mga mata nang makita kung gaano kaganda ang asawa. Napaka-sopistikada nito. Maraming magaganda sa mundo at kayang gawin ang ginagawa niya. Pero ang pinagkaiba lang niya sa lahat, hindi ito maarte. Hindi rin ito mapagmataas at talaga namang hindi mahiya ang sinuman na lapitan siya. Di nila alam na nakatingin sa kanila ang mga katulong. You look stunning. Puri ni Christopher, as well as my husband. Malambing na tugon ni Irene. Naghampasan naman ang mga katulong na kanina pa nakasilip sa kilig. Iniabot ni Christopher ang kanyang braso sa asawa, kaya isinukbit ni Irene ang kanyang kamay. Halos lumabas naman ang litid ng ugat ni Divine sa kanyang ulo nang makitang di man lang nag-reply sa kanya si Christopher. Pag ako nakita mo mamaya sa event, huwag na huwag kang lalapit sa akin. Inis na saad niya habang inaayos ang kanyang sarili sa salamin. A-attend siya doon at gusto niya siyang pinakamaganda roon, lalo na at galing sa Ivy Loom ang suot niya. Nang makarating ang mag-asawa sa event, ay nakita kaagad ni Irene ang kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa ang kanyang mami nang makita ang matamis na ngiti ni Irene. I miss you anak, mas nag-blooming ka ata dahil nakapangasawa ka na, tukso ng kanyang mami. Mami naman, mana lang po sa inyo. Hinarap naman ng kanyang daddy si Christopher. Dahil sa nakitang saya sa kanyang anak, ay nagpasalamat ito dahil mukhang inaalagaan naman ito ang unika ihihan niya. Lalo na at alam nila kung nagpapanggap lang na masaya ito o hindi. Thank you for taking good of our daughter. Dapat po ata ako ang mag-thank you. I have your precious daughter. Napangiti ang matanda. Oo nga, dapat ata ikaw ang magpasalamat na sa kanya ng lahat, kaya sana, wag mo siyang sasaktan. I won't, sir. Full support ang Vargas Legacy sa inyo kaya magsabi ka lang kapag may problema kayo. Thank you, sir. Kinausap ni na Irene at Christopher ang mga bisita. Naging takaw tingin ang kagandahan at kaelegantihan ni Irene, kaya talagang maiinggit ang sinuman sa mag-asawa. Ika nga, perfect couple. Bukod sa gwapo si Christopher, ay young, successful man din siya. Nariyan ang sinasabihan siya ng mga tao na dapat magkaanak na sila kaagad dahil siguradong magagandang lahi sila. We are working on that. Birong sagot ni Christopher sa mga ganoong tanong, kaya nagkakatawanan sila. Samantala, dahil may imbitasyon nga si Divine, kaya nakapasok siya sa event ng NCAC Success. Ngunit ganoon na lang ang panlulumo niya nang makita ang masayang si Christopher kasamang asawa nito. Suot ang gusto niyang bilhin kahapon.
Ngunit naunahan pala siya ni Irene na bumili nun. At the fact na mas eleganteng tingnan ang asawa ni Christopher ay pinaniwala niya ang sarili na mas maganda siya rito, kaya di dapat siya mangamba. Di niya naiwasan ma-insecure sa taglay na ganda ni Irene, kaya napakuyom siya, gusto niyang magwala kaso kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Dahil kailangan pa niya si Christopher at mahal pa niya ito, baka kapag nasira niyang event ay tuluyan na nga itong magalit sa kanya. Kung tutuusin, siya naman talaga ang may kasalanan kagabi, pero siya lang talaga ang ma-pride to the point na gusto niyang si Christopher ang magmakaawa sa kanya. Yun nga lang, hinayaan lang siya ng lalaki, pero di siya makakapayag. Kaya naman, gagawa siya ng paraan para makita siya ni Christopher. Umaligid siya sa kung saan sina Christopher, wala siyang kamalay-malay na kilala na siya ni Irene. Nang makita ni Irene si Divine, ay biglang kumabog ang kanyang dibdib, pero di siya nagpahalata. Nanatili siyang kalmado at inobserbahan ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Lalo na at pangiti-ngiti ang babae habang nakatingin kay Christopher. Nang makita ni Christopher ang babae ay tila nalaglag ang puso niya sa kaba. Akala niya ay di darating ang babae sa event, lalo pa at malala ang naging away nila. Namutla siya at the same time ay naiinis. Kaya naman ay nag-excuse muna siya sa mga kausap, maging kay Irene. Tumango lang si Irene at ngumiti. Susubukan niyang pakinggan ang pag-uusapan ng dalawa. Nang makita ni Divine na palapit sa kanya si Christopher, ay para bang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Sabi ko na nga ba at di mo ako matiis? Mahinang sabi ni Divine nang makalapit sa kanya si Christopher, habang masama itong nakatingin sa kanya. Shut up, halika. Saway ni Christopher. Pagkatapos ay inakay na niya ang babae sa kung saang walang makakakita sa kanila. Ano ba? Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Mapang-akit na panunuyo ni Divine. Look, nakipaghiwalay ka na sa akin, di ba? Nandidilat na tanong ni Christopher. So, makikipaghiwalay ka sa akin matapos natin magtagal. Bakit? Dahil may sumasalo na sa'yo? Kaya itatapon mo na lang ako na parang basahan ganon? Panunumbat ni Divine. Kapag ang numerong iyon ang tumatawag, lagi mo na lang sa akin itinatago iyon. Paulit-ulit na lang, Divine. Akala mo ba hindi ko napapansin? Hindi mo ako pwedeng iwan, Christopher. And what else can you do? Lakas loob na tanong ni Christopher. Alam mo naman na may relasyon tayo. Tiyak na iiwan ka ng asawa mo kapag nalaman niya na may girlfriend ka habang kayo pa. Namba-blackmail ka ngayon. Are you insane, Divine? Di makapaniwala ang bulalas ni Christopher. Nang dahil doon ay mas na-realize niya na napakamakasarili ni Divine. Kung kailangan kong gawin mang blackmail, gagawin ko para lang huwag kang mapunta sa iba, tandaan mo yan. Pagkatapos ay ngumisi ito kay Christopher. Bigla naman sumulpot si Irene na nakangiti. Biglang pumarmal ang dalawa. Sweetheart, bakit nandito ka? Kinakabahang tanong ni Christopher. May naghahanap kasi sa'yo, importanteng tao. Na-disturbo ko ba kayo? Pagkukunwaring tanong ni Irene. Hindi naman, tapos na rin kami mag-usap. Kumpiyansang sagot ni Divine habang nakangiti kay Irene. Ipinakilala naman ni Christopher si Divine kay Irene bilang investor niya. Kaya nagbatian ang dalawang babae. Kahit ang totoo'y gustong-gustong lamukusin ni Divine ang pagmumukha ni Irene. Habang si Irene ay nag-iisip na ng plano kung paano makakaganti kay Divine. Lalo na sa mga narinig niya dahil binablackmail niya ang kanyang asawa. Halika na, akay ni Christopher sa asawa. Mr. Christopher, don't forget what I've said. Nakangiti pang pahabol ni Divine. Di na lang ito pinansin ni Christopher. Naiinis siya sa totoo lang, pero may alas ang babae sa kanya, kaya di siya makapakali. Ayaw niyang masaktan ang asawa niya, kaya kailangan niyang protektahan ito. Nang masiguro niyang wala nang kawala si Christopher ay saka pa lang siya kumuha ng wine. Uminom ito sandali at pinagmasdan ang lalaki. Nakangisi siya habang pinagmamasdan ng mag-speech ito sa stage. Ngunit agad rin nawala ang ngisi niya nang i-mention ni Christopher ang pangalan ng asawa niya. Nagpalakpakan ang lahat. Pinaakyat niya sa stage si Irene na puno ng inggit si Divine. Lalo na at malawak ang ngiti ng dalawa habang nagbibigay ng mensahe si Irene para sa kanyang asawa. Di niya kinaya ang nakikita kaya nag-walk out ito.
Kapag natapos ang event ay saka niya pagagalitan si Christopher. Tatakutin niya ito. Mas nagagawa siya ng paraan para masakal niya ang lalaki. Kung kinakailangan niyang iutos na hiwalayan ito, ay gagawin niya. Bumalik lang si Christopher. Pinuntahan niya si Ivan sa Pasay para tapusin ang koneksyon nila ng lalaki. Nang sa ganon ay wala nang makitang ebidensya si Christopher na nangangaliwa siya. Nang makarating siya sa secret house ni Ivan, ay agad siyang niyakap ng lalaki. Ano ka ba? Huwag mo nga akong hawakan. Nandito ako para sabihin sa'yo na huwag mo na akong tatawagan. Ikakasal na kami ni Christopher. And by the way, yung utang ko pala babayaran ko rin sa'yo. Yun pagkatapos naming magpakasal ni Christopher. Panduduro niya kay Ivan. Nagulat naman ang lalaki sa inasta ni Divine. Salubong ang kilay niya habang papalapit sa babae. Puputulin mo ang koneksyon natin? Iiwan mo ako sa ere dahil nagkaganito ako? Iiwan mo sa akin ang utang na dapat ay sa'yo? Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Mas kilala ko ang itim ng budhi mo kaysa dyan sa jowa mo. Huwag ako Divine, hindi mo dapat gawin yan sa akin. Nandidilat na saad ni Ivan. Napatras naman ang dalaga. Ngayon lang niyang nakitang ganoon ang lalaki. Tandaan mo to, kapag iniwan mo ako sa ere, ipapadala ko sa Christopher na yan ang mga hubad na larawan natin. At di lang yun, ang paggamit mo ng pinagbabawal na gamot. Dagdag pa nito. Nanlaki ang mata ni Divine kaya wala na siyang nagawa kung hindi paikutin pa rin sa palad niya si Ivan. Kailangan mapaghiwalay muna niya sina Irene at Christopher pagkatapos ay ipapapatay niya si Ivan. Sige, pero kapag nabayaran kita, umalis ka na sa buhay ko. Deal, aasahan ko yan. Huwag kang magkakamali na gumawa ng hakbang laban sa akin dahil pagsisisihan mo yun. Di na sumagot si Divine dahil tinalikuran na nito si Ivan. Nakaisip siya ng paraan para tuluyan maitali si Christopher. Kailangan lang niyang kumuha ng patunay na buntis siya. Samantala, nang matapos ang event ay umuwi na ang dalawa sa mansyon. Pero halata ni Irene sa asawa na hindi ito mapakali. Kaya nag-text siya sa kanyang manager sa shop na si Agnes upang humingi ng tulong. Isa kasi ito sa kanyang pinagkakatiwalaan. Napangiti siya sa reply back ni Agnes. Tunay ngang maasahan niya ito. Tumingin siya ulit kay Christopher at hinawakan ito sa balikat. Nagulat naman si Christopher sa inakto ng kanyang asawa. Congratulations, everything will be alright. Kahit papaano ay napapanatag ang loob ni Christopher dahil sa mga ngiti ni Irene. Lumipas ang 1 linggo at medyo nakakahinga ng maayos si Christopher, lalo na't di na nagpaparamdam si Divine. Naisip niya na baka napagtanto rin nito na mali siya. Nakaupo siya sa dining habang nagbabasa ng dyaryo at inaantay ang almusal na inihanda ng kanyang asawa. Pagkalapag pa lang ng almusal ay bigla itong napatakbo sa lababo. Kaya naman sinundan siya ni Christopher. Agad niyang dinaluhan ng asawa at hinimas ang likod nito. Are you okay? Alalang tanong niya. Sir, mukhang kailangan niyong ipa-check up si ma'am. Suhesyon ni Manang Faye. Kaya yun na nga ang ginawa ni Christopher. Pero ganoon na lang ang tuwa niya nang malaman ang resulta ng check-up ni Irene. Congratulations Mr. Revan. You will be a father. Pagdideklara ng kanyang doktor. Dahil doon ay napasigaw si Christopher sa sobrang tuwa. Di rin may pinta ang tuwa sa mukha ni Irene dahil sa magandang balita. Kaya pala lagi siyang nahihilo at nasusuka ay dahil nagdadalang tao na pala siya. Ingat na ingat si Christopher sa kanyang asawa, kaya inaalalayan niya ito. Pwedeng hindi ka na magluto, huwag kang magagalaw, maliwanag, hindi pa nakakakapit ng maayos si baby. Bili ni Christopher na para bang nagbibilin sa isang paslit. Natawa na lang si Irene at tumango na lang. Ibinalita na rin ng mag-asawa sa mga magulang ni Irene ang magandang balita. Nang araw na iyon ay di na rin pumasok sa office si Christopher dahil pupunta roon ang kanyang mga biyanan. Magkakaroon ng salo-salo para sa ipinagbubuntis ni Irene. Habang nagkakasayahan ay biglang may tumawag kay Christopher. Tiningnan ni Irene ang asawa niya na lumabas sa mansyon. Pero kahit di niya ito sundan, alam na niya kung sino ang tumawag. Lalo pa at di maipinta ang mukha ng asawa niya sa yamot. Ano ka ba? Bigla-bigla ka na lang tumatawag. Asik niya sa phone. Ay wow, ako pa talaga ha? Noon naman di ka ganyan sa akin.
Alalahanin mo, hindi tayo pwedeng mag-break, mas lalo ngayon. Nagtaka si Christopher sa sinabi ni Divine. Ano ang ibig mong sabihin? Magkita tayo sa bahay para malaman mo. Divine, ayaw mo? Okay, isisend ko kay Irene ang mga pictures natin. Tingnan ko kung hindi masira ang reputasyon mo. Okay. Alas 3 pupunta ako dyan. Madali ka naman palang kausap. Okay, bye. Napabuntong hininga na lang si Christopher nang mamatay ang tawag. Hindi niya alam kung papaano niya re-resolbahin ang problemang kinakaharap niya. Unless na lang kung sasabihin niya kay Irene. Pero natatakot siya na baka iwan at kamuhian siya nito. At mas lalong di niya pwedeng sabihin ngayon dahil nagdadalang tao ito. Baka mamaya niyan ay maapekto yon sa ipinagbubuntis niya. Sa muling pagkikita nila, susubukan niyang kumbinsihin si Divine na tumigil na sila at magbibigay na lang ito ng pera sa kanya. Pero sa inaasta ng babae, parang nawawala na ito sa katinuan. Ngayon lang niya iyon napansin. Sa buong salo-salo napapansin ni Irene ang pagiging balisa ng kanyang asawa. Gustong-gusto niya itong sabihin kaso hindi pa oras. Lalo na at nanggugulo pa ang babae, kaya naman hahayaan mo na niya ito. Nang matapos ang salo-salo ay nagpaalam si Christopher sa kanyang asawa. At bago pa ito lumarga ay may sinabi si Irene rito. Nandito lang kami ni baby kahit anong mangyari. Kung may problema ka, makikinig ako. Tila natauhan naman si Christopher sa sinabing iyon ni Irene, kaso wala pa siyang lakas ng loob na sabihin pa rito ang totoo. Salamat, uuwi ako ng maaga, okay? Okay, aantayin kita. Hinalikan ni Christopher ang noo ni Irene bago ito umalis. Ang saya ko kasi umayos na talaga si Sir sa inyo. Naalala ko nung nagsisimula pa kayo, ang sungit-sungit niya. Sabad ni Manang Faye. Kaya nga po, saad ni Irene habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, nakasuot ng mapang-akit na damit si Divine habang umiinom ng wine. Kailangan bumalik ang pagtingin ni Christopher sa kanya. Nang makarating si Christopher ay mabilis niya itong dinaluhan, naglambitin ito sa lalaki at pilit humahalik. Pero umiwas si Christopher at itinulak si Divine. Divine, wake up! Wala na tayo. Maawa ka naman sa akin. Let this toxic relationship end. Bibigyan na lang kita ng pera buwan-buwan. Patahimikin mo lang ako. Halos pagmamakaawa ni Christopher. Umaasang mapapayag niya ang dalaga, pero nginisian lang siya ni Divine. Paano ba yan? Mas lalong di mo ako pwedeng iwan, lalo na at nagdadalang tao ako. Inihagis nito ang test result mula sa kanyang obigayni. Nanlumos si Christopher habang binabasa ang positibong resulta. This can't be true. Akala ko ba nagbe-birth control ka? Di makapaniwalang tanong ni Christopher. Nope. Tinigil ko na para naman may anak ako sa'yo. Akin ka lang, kami ng anak mo. Pagbabanta pa nito na parang baliw. Nanghina ang tuhod ni Christopher kung kailan nagsisimula na siyang nagbago, saka pa siya binabalikan ng karma. Kaya wala siyang magagawa kung hindi makipagkasundo rito. Pero ang di niya kaya ay makisama sa asawa habang nagsisinungaling siya rito. Irene don't deserve a man like him. I will give you everything you want, pero kailangan mong manahimik. E paano kung sabihin ko na hiwalayan mo siya dahil gusto kong magpakasal tayo? You can't do that. Di niya napigilang sigawan ang babae. Why not? Nakangiti pang sagot ni Divine na para bang nang-aasar pa. Akala ko ba gusto mong makuha ko ang Vargas legacy? Pagdadahilan nito imbes na sabihin na buntis ang kanyang asawa. Baka kasi ano ang gawin nito kapag nalaman ni Divine na nabuntis niya si Irene. Pumalakpak si Divine. Sa wakas, bumalik na rin ang original nating plano. Minsan kasi babe, naliligaw ang landas mo. Pasalamat ka matalino ang girlfriend mo. Nagsettle ang dalawa ng kasunduan. Hiyakapin pa sana ni Divine si Christopher, subalit muling umiwas ang lalaki. May kailangan pa akong tapusin sa office. Alam mo naman na stricto ako sa business. Paalam nito sa babae. Pagkatapos ay umalis na ito. Naiwan namang naiinis ang dalaga pero ang mahalaga, kontrolado pa rin niya ito. Nang tuluyan nawala sa paningin niya ang lalaki, ay tumawag naman si Ivan sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang marinig ang ibang boses sa telepono.
Malalim na ng gabi nang dumating si Christopher. Umaasa kasi siyang tulog na ang kanyang asawa. Ayaw niyang makita kung gaano siya kamiserable. Pero nagkakamali siya. Sinalubong siya ni Irene. Kanina pa pala siya nito inaantay sa sala. Lasing ka? Alalang tanong ni Irene. Nagkasiyahan lang kasama ang mga kaibigan ko kasi binalita ko sa kanila na magkaka-baby na tayo. Pagsisinungaling ni Christopher. Halika na, umakyat na tayo para mabihisa na kita. Sagot ni Irene. Nang nasa kwarto na sila ay iniga ni Irene ang asawa. Hinubara niya si Christopher ng saplot at pinunasan ang katawan nito. Habang ginagawa niya iyon ay biglang hinimas ni Christopher ang kanyang makinis na pisngi. Ang ganda talaga ng asawa ko. Maluha niyang sabi. Tinitigan rin siya ni Irene habang awang-awa rito. Huwag na huwag mo akong iiwan ha. Kayo na lang kasi ni baby ang meron ako. Nagpakapagod ako i-weld ang kumpanya na walang katulong. Dahil maagang nawala sina Papa, gusto ko naman maranasan magkaroon ng sarili kong pamilya. At ikaw ang gusto kong maging ina ng lahat ng magiging anak ko. Madamdaming sabi ni Christopher. Pagkatapos ay napapikit na ito habang lumuluha at tuluyan nang nakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Di tuloy napigilan ni Irene ang mga luhang nagbabadyang malaglag rin kanina. Pagkatapos ay hinalikan ang kanyang asawa na nooy natutulog na. I won't leave you. Tugon nito sa sinabi ni Christopher kahit di siya nito marinig. Kahit alam niya ang totoo ay susubukan niyang malaman ang totoo sa pag-amin ni Christopher dahil kung sa kanya manggaling ang mga nalalaman niya, baka manatiling burden iyon sa asawa niya at makaapekto ito sa mental health nito. Kagaya nung mawala ang mga magulang nito dahil sa totoo lang, kaya naging masungit ito sa lahat at strekto, bastos magsalita dahil wala siyang kakampi. Nakahanap pa siya ng pagmamahal sa isang babaeng sakim. Alam niyang lahat yun dahil siya mismo ang nagpresenta sa kanyang magulang na ipagkasundo siya. He loves Christopher since then. Hindi niya tiningnan ang kamalian nito, kung hindi ang ugat kung bakit siya nagkaganon. He lacks of love at iyon ang ibibigay nila ng baby niya. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang asawa bago binihisan. Saka na lang niya iisipin ang magiging hakbang niya kinabukasan. Kung mapaamin man niya si Christopher, she will give an assurance to him na papatawarin niya ito ng buong puso at mananatili sa kanya kahit ano pang mangyari. Kinabukasan nga ay hinanap ni Christopher ang kanyang asawa. Naaalala niya na naghahanda pala ito ng almusal nila. Nasapot na lang niya ang kanyang noo. Pagkatapos ay tumingin sa kesame at inalala ang kagabi. Panandalian lang niya nakalimutan ang problema noong uminom siya. Pero ngayong nagising siya, ay muling bumalik ang guilt sa kalooban niya. Tatayo na sana siya nang pumasok si Irene sa kanilang kwarto. Mabuti at gising ka na. Uminom ka na muna ng kape para bumaba ang hangover mo. Sobrang lasing mo kasi kagabi. Para namang nagliwanag ang mukha ni Christopher nang makita ang matamis na ngiti ng kanyang asawa. Payakap na nga muna sa inyo ni baby. Paglalambing ni Christopher. Nagpayakap naman si Irene. Parang ayaw umalis ng bahay ni Christopher para makasama ang kanyang mag-ina. Kaso kailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho. I miss you. Saad ni Christopher nang makasakay na siya sa kanyang sasakyan. Di pa nga tayo naghihiwalay na miss mo na kagad ako. Ngusong tugon ni Irene. Masama bang mamiss ka kahit kasama kita? Okay na po, I miss you to po. Hinalikan ni Christopher ang asawa sa noo. Pagkatapos ay tuluyan na itong nagpaalam kay Irene. Samantala, tinawagan ni Irene si Agnes kung nakuha na ba nito ang mga bagong impormasyon tungkol kay Divine. Yes ma'am, kumuha po siya ng peking dokumento tungkol sa kanyang pagbubuntis. Sagot ni Agnes kay Irene. Nakuha mo na ba lahat? Yes po ma'am, dadalhin ko na po dyan. Nang matapos ang usapan ay nagplano na siyang
paaminin ang asawa bago pa lumala ang problema at masira ang imahe nito sa kanyang mga magulang. At para tuluyan na rin maputol ang ugnayan niya kay Divine, bukod sa abusado na'y adik pa. Sa kabilang banda, habang nagdadrive papuntang kumpanya si Christopher, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Divine. Ayaw sana niya itong pansinin kaso baka tutuhanin nito ang iskandalo tungkol sa kanyang pagbubuntis. O ano na naman? Ano bang problema mo? Naiinis niyang sagot sa tawag. Kung ayaw mong mamatay itong nobya mo, pumunta ka dito. Sagot ng baritonong boses. Nagulat si Christopher. Kinabahan siya sa maaaring mangyari, lalo na at dala-dala rin ni Divine ang isa pang anak niya. Hindi kakayanin ng konsensya niya kung mayroon mangyari sa kanilang dalawa. Sino to? Ipinarinig ng lalaki ang sumisigaw na si Divine. Pagkatapos ay napaaray ito. Halatang sinaktan ng mga lalaking may hawak sa kanya. Huwag niyo siyang sasaktan, asik niya sa kausap. Sige, basta pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Magdala ka ng 10 milyon kapalit sa babaeng ito at ito ang tatandaan mo. Huwag na huwag kang magtatawag ng pulis. Kung hindi mo na maabutang may hininga ang babaeng ito. Sige, pupunta ako, sagot niya. Pero bago siya pumunta doon ay tumawag na siya sa mga pulis at isinalaysay ang nangyari. Wala siyang tiwala sa mga lalaking kausap niya. Baka di rin nila tuparin ang sinabi nila. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan papunta sa lugar na ipinadala ng mga kidnapper. Nagpupumiglas naman si Divine mula sa pagkakagapos niya. Katabi niya si Ivan. Hinila ng lalaki ang buhok ni Divine, sabay dinuraan sa mukha. Galit na galit ito dahil sa kakahanap sa kanila. Ang lakas ng loob mong umutang, pero pagtataguan mo lang kami. Mayroon ka naman palang jowa na kayang tumustos sa pagiging adik mo. Gigil na sabi ng malaking lalaki na may kalbong ulo. Sabay sampal kay Divine. Walang hiya ka. Kapag dumating si Christopher, titirisin ka nun. Tumawa ang mga lalaking may hawak sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mamamatay siya. Akala mo ba makakalabas kayo ng buhay dito? Sabi ng lalaki, sabay halakhak ulit. Samantala, chinek ni Irene ang lokasyon ng kanyang asawa. Nagtaka siya nang makitang lumalayo ito sa kumpanya. At ang mas nakakapagtaka ay hindi rin ito papunta sa lokasyon kung saan nakatira si Divine. Muli siyang nagpatawag kay Agnes upang tumawag ng makakasama niya, masundan lang ang kanyang asawa. Kinukutuban kasi siya sa maaaring mangyari, lalo na at lulong ang babaeng si Divine. Sa pagdating ni Christopher sa isang hideout, ay sinalubong siya ng mga kalalakihan. Nilabas din nila sina Ivan at Divine. Nasaan ang pera? Sigaw ng lalaki. Itinaas ni Christopher ang bag na naglalaman ng pera. Binuksan niya iyon upang ipakita na may laman talagang pera iyon. May pambayad pala sa droga ang babaeng to. Pinagtaguan pa kami. Mas madali ka naman palang kausap kaysa dito. Nagulat si Christopher sa nalaman. Ngunit di na lang siya nagsalita. Huwag ka ng maraming satsat. Dalhin mo na dito sa akin si Divine bago niyo kunin ang pera. Ano ka? Swiniswerte? Kaliwaan tayo bata. Tanggi ng kalbong lalaki. Sige, umangal naman si Ivan kung bakit si Divine lang ang palalayain. Sino siya? Tanong ni Christopher. Sino pa? Kakuntsaba ng malanding babae na to. Sagot ng kalbong lalaki. Nagpailing-iling naman si Divine bilang pagtanggi. Naikuyom na lang ni Christopher ang kanyang kamao dahil mukhang may hinala siya na ito ang lalaking tumatawag kay Divine. Gustong-gustong magbago ng desisyon niya kaso alalang-alala sa bata. Tutubusin niya ang babae. Hindi ko tutubusin ang yan. Nagmakaawa si Ivan na iligtas rin siya. Pero di nagpatinag si Christopher kaya si Divine ang kinausap niya. Sasabihin niya ang ginagawa nilang dalawa kung di niya kukumbinsihin si Christopher. Mamamatay ka lang din naman at hindi yan maniniwala sa'yo. Galit na galit si Ivan pero wala siyang nagawa. Nagkaliwaan nga si Christopher at ang kalbong lalaki. Ngiting-ngiti pa si Divine dahil di siya iniwan ni Christopher. Nahawakan na ni Christopher si Divine at bago pa niya maiabot ang bag ng pera ay biglang natamaan ng isang sniper ang kalbong lalaki.
Mabilis na hinatak ni Christopher si Divine at tumakbo dahil nagkakapalitan na ng putok ang mga kalaban at ang mga kapulisan. Hindi nakapalag ang mga sindikato nang lumabas ang sandamakmak na pulis at hindi lang iyon, maging ang mga tauhan ni Irene. Kaya naman nakaligtas sina Christopher maging si Ivan ay na-rescue. Nagulat pa si Christopher nang makita si Irene na bumaba sa sasakyan. Mabilis na yumapo si Divine kay Christopher na siya namang itinulak ng lalaki. "Sweetheart, magpapaliwanag ako." Nag-aalalang saad ni Christopher. "You don't have to. Bitawan mo na ang babaeng yan. Gumawa ng peking medical report para lang magpanggap na buntis siya." Seryosong deklara ni Irene. Nagtataka man kung paanong nalaman ni Irene iyon, pero mas natuon ang atensyon niya sa pagpapanggap ni Divine. Marahas niyang itinulak ang babae. "Huwag kang maniwala sa kanya. Hayop kang babae ka. Magkakaanak na kami, matagal na kaming may relasyon." Hysterical na sabi ng babae. Ngunit nang dumaan si Ivan na kinakaladkad ng mga pulis, ay nagsalita ito. Ibinunyag niya kung anong meron sa kanila na mas lalong nagpamuhi kay Christopher. Halos magmanik luhod si Divine pero pinagtabuyan na siya ni Christopher. Nakulong ang dalawa at di na nakialam sa kaso si Christopher. Wala na siyang obligasyon sa babae lalo na at di pala ito buntis. Ang problema na lang niya ngayon ay ang kanyang asawa. Kahit may alam na ito tungkol sa kanila ni Divine, ay buong puso niyang ikukumpisal sa asawa niya ang buong katotohanan. Ayaw niyang lukuhin si Irene. Ano't ano pa man ang magiging desisyon ng kanyang asawa, ay rerespetuhin niya iyon. Si Irene mismo ang nagpa-block sa media na ilabas ang tungkol sa pagkaka-involve ng kanyang asawa sa nangyaring gulo. Ayaw niyang malaman ng mga magulang niya ang tungkol sa tinatago ng kanyang asawa. Nang magkasarilinan ang mag-asawa sa mansyon, ay nagkwento na si Christopher tungkol sa naging relasyon nila ni Divine, maging ang purpose niya kung bakit siya nito pinakasalan. "Maiintindihan ko kung di mo ako mapapatawad, pero ito lang masasabi ko sa iyo, Irene. I love you at susuyuin kita kahit anong mangyari." Masakit kahit papaano kay Irene na marinig ang kwento niya. Umupo siya sa tabi ng kanyang asawa at niyakap ito. "Nandito lang ako, maging ang baby natin. Hindi ka namin iiwan. Alam ko naman lahat. Ang gusto ko lang, magkusa kang sabihin ang totoo. Ngayon, panatag na ako dahil pinagkakatiwala mo na sa akin ang buhay mo." Malumanay na sabi ni Irene. Tinitigan ni Christopher ang mga mata ni Irene, nalaglag ang kanyang mga luha, sabay halik sa kanyang asawa. Parang lahat ng bigat na daladala niya ay nawala. Gumaan ang pakiramdam niya dahil sa wakas napunta siya sa isang babae na kinikilala siya at minamahal siya sa kabila ng mga pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay. "I promise to you, I will be the best husband and a father. Mahal na mahal kita, Irene." Naiiyak na rin si Irene sa mga narinig. Sa wakas ay magiging mapayapa ang marriage life na pinapangarap niya at sa taong mahal pa niya. After 5 years, dumating si Christopher galing sa trabaho. Nakatayo siya sa bungad ng mansyon pero walang asawa at mga chikiting na sumasalubong sa kanya. Si Manang Faye lang ang dumating at may dala pang cookies na nginangat-ngat. "Sir, nagkakagulo po sa kusina. Nag-bake kasi si Ma'am ng cookies. Ang sarap kasi kaya nag-aagawan ang mga bata." Napangiti na lang si Christopher. Tinungo niya ang kinaroroonan ng mag-iina niya at halos di magkanda-ugaga ang asawa niya sa pag-abot ng cookies dahil nag-aagawan na sila. Tumikhim si Christopher. Kaya sabay-sabay na lumingon sa kanya ang mga bata. Nang makita na may dala itong mga laruan, ay sa kanya naman nagkagulo ang mga bata. "Lahat kayo meron, huwag kayong mag-agawan," awat ni Christopher sa 5 niyang anak. Lumapit si Irene sa kanya at ngumuso. Kaya humalik si Christopher sa kanya. Di nila mawari ang saya nila kahit ang gugulo ng mga anak nila. "Ano, carry pa?" tanong ni Irene. "Kulang pa to. Dadagdagan ko pa sa next time. Kambal na talaga." Napangiwi naman si Irene sa sinagot sa kanya ng asawa. "Lalaki nga naman," sabi ni Irene habang bumabalik sa binibake niya.
At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless.